What is up mga ka-angler at welcome sa part 2 ng ating mamaw hunting lures. So kung isa ka sa mga ka-angler natin na naghahanap ng lure para pang mamaw or kung hindi ka pa nakakahuli ng mamaw, ayan, tamang-tama dahil sa video na to i-feature natin yung isa sa pinakamagandang gamitin na lures pang mamaw. At walang iba kundi ang popper. Ayan mga ka-angler. So ganito po ang itsura ng popper. So meron siyang parang scoop dyan sa harap. So ito po yung nagproproduce ng popping sound or kaya yung splash at saka yung parang bubble trails niya pag gino-jerk nyo or pinapop nyo. So ayan na nga, ang popper ay isang top water lure at napakagandang gamitin ito, napaka-epektibo dahil hindi lang po nagproduce ng sound, popping sound or parang yung nag-feeding na sound sa ibabaw ng tubig, kundi nag-produce din po ito ng commotion sa ibabaw, yung nag-i-splash siya. Tapos pag splash niya, nagproduce siya ng mga bubble trails. So ayan, na-attract po yung mga malalaking isda gaya ng mga trevally. Usually yun kasi yung nahuli natin dito sa atin, di ba? Tapos mga tuna, ganyan, barracuda, etc. So hindi lang po mga yun ang pwedeng hulihan ng popper. Dahil anything na nag-feeding sa ibabaw, na-attract siya, yan pwedeng kagatin ito. Isa to sa pinakamagandang gamitin na lure. Gusto mo talagang mag-produce ng mamaw, lalong-lalo na shore casting. So, syempre, kagaya din po ng ibang lures. So, marami pong klase ng popper or yung design niya or style niya, kulay at saka sizes. So, kagaya na lang po ng hawak ko na ito. Ito po ay 115 grams na popper at tingnan nyo yung itsura ng kanyang katawan. Saka yung niya, bunganga niya. Ayan. Iba yung shape niya. So, bawat shape ng bunganga ng popper ay nag-produce ng iba't ibang klase ng commotion or splash. So, kagaya nito, medyo iba din yung bunganga niya at saka yung shape niya. Itong isang to, yan, as you can see. Ito rin po, rounded style na yung bunganga niya. At ito guys, iba din po yung klase ng kanyang bunganga. So, gaya ng sabi ko, nagpo-produce sila ng iba't ibang klase ng commotion sa ibabaw. Kagaya nito. Ito yung maganda rin to. Yung may butas. So parang nag-produce siya ng parang, paano ko ba explain yun? Pag pinap mo kasi to guys, magkakaroon siya parang yung yung bubble, naggaganon dito. So another commotion na naman yun sa isda. So ayan, subukan nyo ang iba't ibang klase ng mga popper. So ayan, so syempre different sizes. Ayan, ito maliit. Ayan. So syempre depende sa capacity ng rod nyo, yung lure casting weight niya or yung popping rod nyo. So, subukan nyo kung ano yung magandang gamitin. Importante, match dun sa may lure casting weight ng rod nyo. At ayun na nga. Ayan, iba't ibang kulay, kagaya nito. Ayan. So, ito rin ay isang 115 grams. At ayan, as you can see, napakalaki ng hook nito, guys. So, syempre, may kanya-kanyang gamit mga yan. So, kung yung spot nyo is talagang may malalaki na isda, syempre, gumamit kayo ng mas malaking popper. Kasi alam naman natin, pag mas malaki yung lure na gamit mo, so nakakaproduce siya ng mas malaking isda. Kasi usually, ang mga kumakagat sa mga malalaking lure, syempre malalaking isda din. Pinipili din nila kung ano yung malaki at masatisfy sila. Kaya syempre yun ang kakagatin nila. Usually pag maliliit, syempre nakakaproduce din ng maliliit. Pero hindi po ibig sabihin na ang maliit hindi makakahuli ng malaki at yung malaki hindi nakakahuli ng maliit. Parehas silang nakakahuli. So ayun mga ka-angler, isa tong lure na mairecommend ako para panghuli ng mga mamaw. Ayun mga ka-angler, subukan mo ang popper, baka ikaw nang susunod na makahuli ng double digit. At ayun na, itatag ko na lang sa may screen kung saan ka pwedeng makabili ng mga popping lures. At ayun mga ka-angler, kita-kits tayo sa susunod na i-feature natin na pang mamaw hunting na lures. Happy popping mga ka-angler! And guys, meron din palang popper na ubod kalawang yung hook.